Hello mga ka-GM, isang mapagpalang araw muli at ito may gusto naman akong ma-share. Share and like and subscribe my YouTube channel. At ito po isang Ford Explorer. Ngayon ang gagawin po natin dito bali papalitan po natin ng water pump kasi yung kanyang water pump ay nandun sa loob ng makina. Dito tatanggalin natin tong kanyang pangharap dito kasi yung kanyang water pump ay nasa loob po. Bali driven via timing chain yung kanyang water pump. Kaya po binuksan natin yung kanyang valve cover dito sa taas. Yan, kung mapapansin niyo, isa itong V6 engine sa Ford Explorer natin ng customer. Ang number 1 po niya nandito. Bali tinap-tenter po natin yung kanyang piston. Yan, bali naglagay tayo ng stick dito. Yan kung mapapansin po ninyo, tapos may guhit po yung ating stick. Yun, color blue yung kanyang guhit. Para makita po natin kung nakatap dead center na po yung ating piston number 1. Kasi ang number 1 po ninyo dito, pag nakaharap po kayo sa makina ay nandito po sa left side. Yan, kasi isang V6 engine ito. Yung timing po nito mga ka-GM, gusto ko lang ma-share sa inyo. Ito yung kanyang dot yung dot dito sa ating camshaft pacer. Yan, bali nilagyan natin ng dito, guhit ng konti. Tapos yung kanyang dot, ito yung kanyang dot. Tapos ito yung kanyang marking na isa. Bali hindi na natin susundan yung kanyang marking, kaya nilagyan natin ng konting guhit diyan dito sa camshaft niya. Ganun din do sa kabila. Yun yung kanyang dot sa ating camshaft Tapos nilagyan natin ng guhit yung kanyang timing chain doon. Kaya hindi na natin kasi makita yung nito, yung kanyang marking dito sa timing chain. May color yan na magkaiba. Doon natin dapat itatapat yon. Kaya lang ito, bali tatanggalin pa lang natin yung kanyang timing cover dito sa harapan dito sa harap, tatanggalin pa lang natin yan. Kaya nagmarking tayo sa timing chain at sa camshaft pacer niya ng panibago. Tapos ito mga ka-GM, bali tatanggalin natin yung kanyang crankshaft pulley. Ngayon ito yung pantatanggal natin, itong 3 finger na ito, para mapuller natin. Niluwagan natin yung kanyang bolt diyan. Tapos yan, maluwag siya. Tapos nilagay natin itong kanyang itong ating fuller sa kanyang crankshaft pulley para mabunot natin yung crankshaft pulley niya at matanggal natin yung timing cover. Ngayon mga ka-GM, ito yung ating water pump na ipapalit yan drive-in via timing chain kasi ito. Yan, kulat natin na gagamitin. At ito naman yung ating drive belt dito sa labas kasi yung kanyang lumang drive belt ay biyak na siya. Yan biyak na siya, kaya kailangan din nating palitan. Yan tapos ano lang po natin dito ng impact gun para mabunot po natin yung kanya crankshaft pulley. So ayan po, bali nabunot na natin siya. So ngayon po, bali natanggal na po natin yung kanyang crankshaft pulley. Tapos lahat ng kanyang mga bolt na nakakabit sa kanyang timing cover. At bali yan po, tatanggalin na po natin yung kanyang timing chain cover Yan, kung makikita po ninyo. At ito po, ituturo ko sa inyo mga ka-GM kung saan pa siya pwedeng sungkitin. Yan, kung makikita po ninyo yung kanyang mga overlap dito, yan diyan po sinusungkit yan ng flat screw or fry bar para bumuka ka yung kanyang kanyang valve cover na to. Yan dito. Yan, kung makikita niyo yung kanyang pinaka-overlap diyan diyan po sinusungkit yan mga ka-GM. Diyan siya para bumuka ka siya, yan so ayan po bali dito po natin sa taas pinadaan itong kanyang timing chain cover. Yan kung makikita po ninyo yan. Dito lang siya pwedeng makadaan talaga. Kasi bali dinukot lang natin yung kanyang dudukutin lang natin yung kanyang water pump. Yan Yan yung kanyang water pump mga ka-GM yung nasa gitna. Ito siya. Yan yung kanyang timing chain cover. Tanggal na natin.
Ito po, pagtanggal po natin dito mga ka-GM sa kanyang timing chain para po matanggal natin yung kanyang water pump. Ito yung kanyang water pump. Doon po sa ilalim kung makikita po ninyo, no? Para hindi po tumulo yung kanyang coolant na natitira dyan sa kanyang makina. At tatakpan po natin sa ilalim ng plastic or ano doon, kasi para hindi pumunta yung coolant doon sa kanyang kanyang langis, hindi humalo sa kanyang langis doon sa ating oil fan, no? Sa ilalim. Yan po siya. Bali ito yung kanyang tensioner, yan. Yan yung kanyang tensioner. Tatanggalin natin yan para lumuwag po yung kanyang timing chain. At luluwagan din po natin yung kanyang ano rito, mga guide yan. Yung timing chain guide, tatanggalin po natin yan. Ito, tatanggalin natin to, yung kanyang timing guide dito, timing chain guide. Ito, hindi na natin tatanggalin ito, itong nasa gitna. Bali, luluwagan lang natin yung bolt niya dito para ma-access natin at matanggal natin yung kanyang isang bolt doon sa water pump sa ilalim. So, ayan po mga ka-GM, bali natanggal na po natin yung kanyang timing chain at pansamantala nating isinabit. Yan po, at tatanggalin na po natin yung kanyang water pump. Ito po yung kanyang water pump, no? Yan siya. Ngayon po mga ka-GM, bago po natin matanggal yung kanyang water pump, ito po yung kanyang guide ng ating chain guide. Kabilaan po yan dito sa taas. Ngayon, luluwagan lang po natin yung isang bolt dito. Yan, oh. Kung mapapansin po ninyo, yung isang bolt niya dyan na 8mm, yan po, luluwagan po natin yan. Kasi, pagka hindi po natin niluwagan, hindi po natin matatanggal yung isang bolt dito. Yan, oh, nasa gilid. Yan, tatama kasi itong chain guide na ito. Kaya kailangan po nating luwagan lang, huwag po nating tatanggalin kasi pag tinanggal po natin, hindi mahirap po siyang ibalik. Tama siya dito sa plastic, nasa gilid. Tapos, pagka natanggal na po natin yun, bali 8 lang po yung bolt niyan lahat sa ating water pump para matanggal po natin at may labas siya, no? At ito, kung mapapansin nyo mga ka-GM, no? Ngayon, nilagyan ko siya ng plastic dito. Kasi yung oil pan niya dito, pag tinanggal natin yung kanyang tinanggal natin sa taas yung water pump para hindi po pumasok yung tubig dito, yung kanyang coolant kung may natitira pang coolant sa kanyang makina. Kasi tutulo pababa yung kanyang coolant para hindi po pumasok sa ating oil fan at hindi umalo sa kanyang engine oil, no? Sa kanyang langis. Yan, para umano dito sa labas yung matatapon na coolant. Yan po. Kasi po pagtanggal po natin ng kanyang water pump, no? Ang kanyang water pump kasi nandito sa loob ng makina. Yun, no? Kung mapapansin po ninyo, no? Pagtanggal natin dito sa kanyang mga bolt, yan, sigurado may tutulo na ano diyan na coolant na natitira sa kanyang makina. Yan siya mga ka-GM, oh. Yan, kung mapapansin po ninyo, no? Tumutulo yung kanyang coolant. Kasi nga po tatanggalin na natin yung lumang water pump at dito lang po natin sinungkit dito. Yan, susungkitin lang natin dito sa kanyang pinaka-overlap dito, no? Yan, no? Yan po, kaya po nila naglagay tayo ng plastic sa ilalim para hindi po humalo yung coolant doon sa kanyang engine oil sa ilalim, sa ating engine oil fan. Yan, bali tumutulo na yung kanyang coolant na kasi sinungkit na natin yung kanyang water pump. Yan, oh. Yan po yung purpose ng plastic mga ka-GM. Yan, para hindi po pumasok yung coolant doon sa kanyang makina. Dito sa labas siya tatapon. Yan, oh. So ito na po yung ating lumang water pump na tinanggal mga ka-GM, no? At ito naman po yung ating bagong water pump. Yan. Bali yung kanyang oil seal o water seal doon sa loob ng ating water pump diyan sa kanyang loob diyan. Yun po ay bumigay na siya. Nag-leak na siya. Yan. Tapos medyo magaspang na yung kanyang bearing sa loob. Bali magkakaroon ng crawling noise yan pagka yan. At nag-leak po siya mga ka-GM. Kung makikita po niyo yung kanyang butas doon, yan sa kanyang breather. Pinaka-breather yan mga ka-GM. Doon po siya nag-leak. Pagkasira na po yung water seal niya sa loob, dito po yun lalabas mga ka-GM. Yan, kung mapapansin niyo, no? Dito yun naka yung kanyang maliit na na butas. Tapos itong maliit na butas na to mga ka-GM, yan.
didiretso yan doon sa labas sa tagiliran ng ating block. Doon po siya naglilik mga ka-GM ng coolant dito sa gilid, dito sa gilid dito sa tagiliran ng water ng ano natin, alternator, dito sa may gilid ng block. Bali may butas po kasi siya mga ka-GM, pinaka-breather yon dito. Para pag sira na yung ating water pump, doon po siya lalabas yung kanyang coolant. Hindi po tatapon dito sa loob, kasi pag tumapon sa loob mga ka-GM, hahalo sa ating langis sa engine oil yung kanyang coolant. Kaya nilagyan po nila ng pinaka-breather doon sa labas, papunta sa labas ng block sa gilid dito.